Po, ang ginawa ng Senado after na i-transmit sa kanila yung impeachment trial, in-adjourn. Nagbakasyon ng 4 months. Pagkatapos yung ginawang schedule niya ni Chis Escudero, June 2, ginawa pang June 11. Ganon ang pagkaintindi, mga kababayan ni Chis Escudero ng 4 tweet. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kumusta kayo mga manoy, mga manay? Si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcaster, journalist from Albay. So ngunyan, pag-iristorya niya to in-interview kasi mga kababayan ng Philippine Daily Inquirer itong si dating Senador and Senate President Juan Ponce Enrile na ngayon po, presidential legal advisor ng ating Pangulo tungkol sa nangyaring handling ng impeachment case laban kay Sara Duterte, handling ng Senado. Pinangaralan po ni veteran Senator Juan Ponce Enrile, yung mga senador, yung ginawa niya ni Bato de la Rosa, unparliamentary pero pinalusot mga kababayan. Yun ang masama doon ng presiding officer ni Chis Escudero, yung Senate President. Abogado naman po si abogado naman itong si Chis Escudero. Pero pinalusot niya kung si GPE mga kababayan, yung presiding officer sa impeachment trial, tulad noon mga kababayan, malamang itong si Bato de la Rosa mag-walk out. Kasi siguradong susuplahin siya ni Juan Ponce Enrile. Yan ang sabi dito sa report po ng People's Tonight. Binatikos ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang inihaing resolusyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado na humihiling na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So sabi po ni Enrile, ang ginagawang pagharangan niya ng mga kaalyado ni BP Sara sa Senado sa impeachment complaint ay isang patunay na ayaw ng Vice Presidente na matuloy ang paglilitis sa mataas na kapulungan. Malinaw po. Yan ang sinasabi natin noon pa. Kaya yung sinasabing bloodbath, hindi man po yun totoo. Cover ng totoong nararamdaman. Yung sinasabi ni Sarang, I want a bloodbath. Ngayon nga, ang latest mga kababayan na sabi rito, nagpa-presscon yung spokesperson ng Senado. Sige, ang pa-presscon nito po mga kababayan. Noong isang araw, si Chis Escudero na sige pa-presscon din. Imbes na yung tutok na sana, yung impeachment trial, naubos ang panahon nila sa pa-presscon na lang. O ngayon, sabi dito sa latest mga kababayan na pa-presscon, ayon kay Senate Impeachment Court, spokesperson Attorney Reginald Tongol, they are expecting the defense team to file a motion to dismiss when it answers the summons issued to Vice President Sara Duterte. Yung deadline ng kanyang pagsagot is on June 23. So inaasahan na daw nila na may motion to dismiss. Yung motion to dismiss, una nang ginawa ni Bato de la Rosa. Na malamang sa malamang, yun naman talagang motion to dismiss. Advice yun ng mga abogado ni Sara na gawin mga kababayan ni Bato de la Rosa. Kahit hindi dapat, sabi ni Juan Ponce Enrile, isang veteran senator at abogado, unparliamentary niya yung ginawa ni Bato de la Rosa na siya mismo yung nag-motion to dismiss. Grabe mga kababayan yung ginawa ng mga Duterte senators. Sinalaula na nila yung Senado. Yan sabi kahapon ni Juan Ponce Enrile, the resolution niya of Senator Bato de la Rosa, with due respect to him, is unparliamentary. Sabi po ni Enrile, well, it says without saying that the senators are not familiar with the Constitution that they serve. Madaling sabi, mga ignoramos. Yung mga nakaupong senador, mga ignoramos.
ignoramos sa ating konstitusyon. They're not familiar niya sa ating konstitusyon. So sabi dito, ito ang naging tugon ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa isang panayam kahapon nang tanungin siya kung ano ang naiisip niya tungkol sa mga senador na umano'y nagpapakilala ng bagong mga patakaran na wala sa konstitusyon. Second anya, they do not know the meaning of the role as jurors in an impeachment trial. Mga judges sila. Pero ang ginampanan nilang papel, defense lawyer ng akusado, ganun katindi. Ito ang uri nating mga senador ngayon. Nakakahiya, mga kababayan. Gone were the days na yung mga occupants ng Senado po, mga respectable and brilliant senators. Ngayon ang mga nakopo, mga kulto na. sabi ni Laila de Lima, ano anya kayo? Korte o kulto? Tanging kulto ni Digong po? Kulto ni Sara Duterte? So sabi dito, a veteran of 2 impeachment trials, former Senate President Juan Ponce Enrile has a piece of advice for senator judges once the trial anya of Vice President Sara Duterte goes into full swing. No talk anya, no mistake. With due respect to them, my first advice is to keep quiet and then go on to the session hall during the trial. Sit down and listen to the proceeding. Listen to the presentation of evidence. Sabi po ni Enrile, wala nga silang paki sa presentation of evidence kasi nga po, ang motion ni Bato de la Rosa is to dismiss the impeachment case na dapat hindi siya po yung gumawa. Inunahan niya, umakto na siya bilang defense lawyer ng akusado. You see? Sabi ni Enrile, the first lawyer niya in the prosecution may tangle with each other but never interfere unless you want to ask a clarificatory question to understand the meaning of the evidence that is being presented. Kaya nga po, ang kailangan dito, itong si Chis Escudero, kasi lahat ito lumusot in his watch as presiding officer. Pati yung mga unparliamentary na motion na hindi man dapat ginawa, wala siyang kinalusot niya, lumalabas ka sa buwat. Kaya may mga suggestions po, may mga proposal yung mga law experts na dapat mag-preside dito sa impeachment trial, apolitical, si Chief Justice, yung Chief Justice ng ng Supreme Court tulad noong panahon ng impeachment trial ni Erap, si Davide po, Chief Justice Davide ang presiding officer. So sa gitna ng criticism ng handling ng Senado sa kaso ni Duterte, sabi po ni Enrile, posible anyang may misapprehension of the 1987 Constitution by the Chamber's leadership. I think there is some misunderstanding along the way. I don't know why. Once an impeachment is filed with the Senate, we have no other choice except to hear, try, and decide it. Yung forthwith nga po, hindi maintindihan ng mga senador. Mas naintindihan pa ng mga estudyante po na in-interview. Tinanong po, ano anya yung forthwith? Ang forthwith anya, agad-agad, immediately. Yung sagot ni Chis Escudero sa forthwith, kung ano anya yung sinasabi sa batas. Ganon, mga kababayan. Sabi po ni Enrile, once anya it is within the jurisdiction of the Senate, it has to discharge its duty to judge the case. It's sui generis, one of its kind, sabi po niya. I do not know whether they changed the rule, sabi po ni Enrile. Adding, the Constitution niya is very clear that you must forthwith try and decide. Of course, when you say try, you must hear the evidence and then decide whether to acquit or convict. Ganon po ang ginawa ng Senado after na i-transmit sa kanila yung impeachment trial, in-adjourn. Nagbakasyon ng 4 months. Pagkatapos yung ginawang schedule niya ni
Chis Escudero. June 2, ginawa pang June 11. Ganon ang pagkaintindi, mga kababayan ni Chis Escudero ng 4th Whip. Ito po, yung interview ng Inquirer. The House did its function. They conducted hearing. They found something wrong. You may not agree with them, but they found out and they submitted to the Senate for resolution. The Senate is supposed to do its job with reasonable speed. For the Constitution says forthwith. Anybody can understand that English. And they did not do it. They tarried and then dilly-dallied. And worse, they turned it back to the House and commanded the House, which is improper and parliamentary, to do something that they have done. You must give a presumption of regularity to the other House. You cannot demand or command the other House, Malinaw. which is your co-equal. Do you agree with the way the Senate Impeachment Court is handling the case of Vice President Duterte when in terms of the pacing, in terms of the manner they are I do resolving? not know whether they've changed the rules. But the Constitution is very clear that you must forthwith try and decide. Of course, when you say try, you must hear the evidence and then decide either to acquit or to convict. And the conviction is not to punish. The punishment is removal and disqualification to hold public office, but not jail. I don't know whether they have changed the rules. We never had the experience or precedent what they have done now. Sinalaula po yung proseso. Return the impeachment Sinadya talaga po. to the impeaching authority, which is the House of Representatives. I do not know whether they have changed the process, but in those two cases, when the impeachment complaint was sent by the House as an impeaching body under the Constitution was made. The process was the Secretary General of the Senate sends it to the Committee on Rules, which is actually headed by the Majority Floor Leader. And on the first calendar day, the Committee on Rules places the impeachment complaint in the calendar of business for first reading. And during that first reading, the plenary session of the Senate sends it to the proper committee to conduct the necessary preliminary processes to prepare for the trial and hearing and decision of the Senate jurors. O ngayon, tulad ng ating posisyon at paniwala, ganon din ang paniwala ni Juan Ponce Enrile. Sa kanyang paniwala, mga kababayan, kaya ito ginagawa, lalo ng kanyang mga kaalyado. At ngayon nga ang latest na balita, sabi ng spokesman ng Senado, they're expecting na yung mga abogado ni Sara magpa-file ng motion to dismiss. Tulad ng ginawa ni Bato de la Rosa. Ayaw nga niya, sabi ni GPA, ni Sara matuloy talaga yung impeachment trial. Sabi na.
Ayan, pakinggan natin si Juan Ponce Enrile, mga kababayan. Frankly, I think there is a semblance, this is my opinion, that Sara does not want to face an impeachment trial. So that's your view. So, That is my opinion. but that's from the perspective of VP Sara. How about the senator judges? Because they have a duty to perform, The right? trouble with that is that the Congress of the Philippines will put the Constitution on a very peculiar situation. They are now locked into an impasse. Now, who can unravel that? Either you go to the Supreme Court, if there is a case, and get an interpretation. But to me, there is no need, because we have the precedents of Erap and Corona's impeachment. And the resolution of Senator Batu, with due respect to him, is unparliamentary. You can dismiss. You cannot move to dismiss a case. You cannot even do that in a bill coming from the House, changing the name of a street or a cup or whatever. Yun, malinaw mga kababayan, yung naging paliwanag ni Juan Ponce Enrile. So mali-mali yung ginawa ng Senado. At yung laging naririnig natin kay Chis Escudero, pumunta sa Senado, pumunta sa Supreme Court niya yung may reklamo, pag-file niya kayo sa Supreme Court. Sabi ni Juan Ponce Enrile, hindi naman niya kailangan, pero pwede niyang i-challenge sa Supreme Court. Pero hindi na kailangan niya kasi may president na yung impeachment ni Erap. Unless niya, hindi ko alam, baka binago na nila yung rules. Nagsarili, mga kababayan, ng rules yung Senado para mag-fit sa pangangailangan ni Sara. Kasi si Sara, mga kababayan, sa tingin, paniwala ni Enrile, tulad ng ating paniwala, ayaw niyang matuloy ang impeachment talaga. Kasi sabi nga ng mga analyst po, napakalakas kasi ng ebidensya. Lalo yung mga bank accounts pag nabuksan, mga kababayan, doon mamimilipit si Sara Duterte. At yung mga kalyado ni Sarang mga senador, mahirapan na i-acquit. Kaya ang game plan, sabi nga natin, dapat hindi matuloy. Yun ang objective. Walang presentation of evidence na mangyayari. Walang impeachment trial. Para walang mailatag na ebidensya na lalagay sa alanganin sa mga senador na kaalyado. Mahirapan silang i-acquit. Kaya si Sara Duterte po, ang kinuhang mga battery of lawyers. 16-man battery of lawyers. So ang ibig sabihin, kumuha siya ng napakagagaling na mga abogado kasi nga po, mabigat yung mga ebidensya. Kaya dapat bigatin din ng mga abogado. Ano ba? O ito, pakinggan natin yung press con ngayon ng Senate. Yung spokesman nila, si Attorney Reggie Tongol. The Senate Impeachment Court has accomplished more in 1 week. As you have noticed, we have already convened as a court, which is the most important thing. This means that the impeachment proceeding is already continuing. We also issued the summons to the Vice President as the respondent. And also we issued orders for compliance for the House of Representatives, including the issuance of orders affirming the application of Resolution 39 or the Senate Rules on Impeachment and the supplementary rules that will apply in the impeachment process. We also received on Monday the notice of appearance ad cotelem from the defense lawyers of the respondents. So all of these things we have accomplished in 7 days. So when you see it, there is no foot dragging that has been happening or has been claimed by the parties. We have been expecting the communication from the House of Representatives and the House prosecutors.
Anong walang foot dragging? Na 4 months na nga yung lumipas. Pati nga yung pagsumpa, naging retail, tingi-tingi. Imbes na sabay-sabay na nagsumpa, unang nagsumpa si Chis Escudero. Tapos yung mga senador, the following day. Imbes na kay-schedule na yung pagbabasa ng articles of impeachment, pinabalik yung kaso sa pinariman sa return to sender sa Congress. Wala attorney maniniwala na walang foot dragging. Malinaw pa sa sikat ng araw ang foot dragging. Ang dami kayong mga requirements sa Senadong hinihingi na dati hindi man na ginagawa kasi may president na nga, sabi ni Juan Ponce Enrile. Sabi ni Johnny, hindi ko anya alam kung binago na nila yung rules. You see? As to the compliance that they have been talking about in the press conference and media releases that they have been doing for the past 3 days. But as of now, 7 days have passed and there is no such formal notice or compliance that has been filed with the impeachment court. And as you can remember, there has also been a notice of appearance that was filed by the House prosecutors last February. However, this has been filed with the Senate as a legislative body. There has been no convening yet by the impeachment court at that time. So I think there has to be a need for them to refile that notice of appearance for... Kita ninyo, pinapaulit, i-refile daw. Malinaw na delaying tactics po ginagawa ng Senado. Kaya dapat talaga i-abolish na lang itong Senado po. Unparliamentary, sabi ni Juan Ponce Enrile. Yung mga hindi na man dapat nila ginagawa, yun ang ginagawa. Nag-aktong abogado, juror ka niya, tapos gagawin mo yon. Ayan balikan natin si Johnny. The senator judges to conduct the trial, but we're seeing, for instance, Senator Bato de la Rosa, he already moved to dismiss the impeachment case of Vice President Duterte. So, should he inhibit himself or recuse himself from the trial? A senator who shows his bias and partiality, I think can be censured even by his chamber if they want to censure him. But that is a no-no. And I do not know, this is the first time that a senator had the temerity to ask for the dismissal of an impeachment case. Pag sinabing temerity po, kakapalan ng muka para gawin ang ganong motion. Mayroon siyang lakas ng loob, kapal ng muka. Yan ang ibig sabihin ng temerity. Nagawin ang ganong uri ng bagay na sabi niya, that is a no-no. Kasi judge ka. Yan sabi ni Johnny Ponce Enrile, mga kababayan. I'm not sure of the answer to that question. So, Senator Enrile, what goes through your mind when you see these senators introducing new rules that you mentioned are not in the Constitution? Well, it says without saying that they're not familiar with the Constitution that they should. Madaling sabi, mga ignorante. Hindi familiar. Hindi alam kung ano yung sinasabi ng konstitusyon. Yan ang ating mga senador ngayon. Nakakaya talaga po. Kaya-iya. Mga kababayan, yung ating Senado ngayon, yun lang makita mo si Amy Marcos. Pagkatapos si Robin Padilla, kasama yung akusado sa Kuala Lumpur. Talagang kawalang hiyaan na po. Lantaran na kawalang hiyaan. Tapos si Robin Padilla pa, during the session ng Senado, nagsabi pa sa media, sunugin mo na niya ako, kahit sunugin mo ako ngayon, mangangamoy Duterte ako. May ganon mga kababayan na uri ng mga senador. Balikan natin ito. The impeachment court to be notified. So all of these things
we have been waiting for them to do. But instead of doing what they said they would be doing, they have instead spent their energy criticizing the impeachment court. Kita ninyo, binabaliktaran pa yung Congress. Yung Congress na natapos agad-agad yung kanilang trabaho, binabaliktad ngayon ang spokesperson ng impeachment court ng Senado. Ang may sala na yung Congress, sila yung may kasalanan kasi dapat sana sinunod na yung schedule para sa hearing. Gumawa ng schedule si Escudero, siya man lang yung nagbago. Pagkatapos, imbis pag-usapan na, ibinalik pa yung articles of impeachment sa Congress. Pagkatapos, ituturo nila yung Kongreso sa delay. The same narrative ni Chis Escudero. Laging tinuturo po na nag-delay po yung Congress. Pinupuan daw ng 2 months. Isabi nga natin, 2 months sa Congress, sa inyo 4 months. Alin ang mas na malala? Di ba pa? And this is the first time that I have seen litigants question the court. And for lawyers like us, and I know the new spokesperson, Attorney Buko, is a very experienced litigator as well. So I suggest that they just spend their energy to doing what needs to be done, what needs to be filed, as they say that they will file, and instead of attacking the credibility of the impeachment court. Sir, Hindi na kailangan i-atake yung credibility ng Supreme Court ng Supreme Court, ng impeachment court. Kasi yung credibility ng impeachment court, ang sumira, yung mga senador man lang. Sila ang sumira ng credibility ng impeachment court. Si Bato de la Rosa, si Chis Escudero, si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Alan Peter Cayetano. Buti na lang may natitira pang 5 matino sa Senado. The rest, wala na po. Kaya ang tawag ni Father Flavie Villanueva, 18 mga Judas. Judas Balasubas. You see? Attorney Bukoy, sa press con kahapon sinabi niya hindi na kailangan ng affirmation ng 20th Congress dahil nakalatag naman yung articles of impeachment. Yun muna sir. So wala nang kailangan daw na reso for affirmation ng 20th Congress. Yun yung pananaw nila. As you can read the order of the impeachment court, ang nakalagay po doon, technically, hindi talaga siya affirmation or attestation. Ang nakalagay lamang po doon, communication from the 20th Congress. But how does the 20th Congress officially communicate to the upper house, which is the Senate acting as an impeachment court? Of course, should be the formal communication that we're used to, such as the passing of a resolution. Or however it is that they want to do it, like for example, file again signed resolution from all of the majority of the House of Representatives congressmen. So these. Ang sabi ni po ng veteran legislator po at Senate President, presiding officer for 2 impeachment trials, si Johnny Ponce Enrile, hindi man dapat yon ginawa ng Senado. Dapat may presumption of regularity na yung ipinasa, pronouncement na impeachment, articles of impeachment, sumunod sa requirements ng batas. Dapat may presumption of regularity. Kaya sabi ni Johnny Ponce Enrile, alangan man mas magaling pa kayo dito sa veteran, brilliant veteran, lawyer and Senate President, well experienced. Ganon din ang sabi ng mga deans ng mga eskwelahan, law deans, constitutionalists, and mga justices, pati si Renato Pono, dating Chief Justice. Ganon ang mga sinasabi, alangan mas magaling pa kayo, mas magaling pa si Chis Escudero kay Renato Pono. Kaya nga Chief Justice yun. Malinaw po na gumagawa yung Senado ng rason para i-delay ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. The official communications that has been for them to comply, and the impeachment court has been waiting for. But the 20th Congress, of course, we need to wait for the
creation of the 20th Congress until it is born. So you stand by kailangan? It's up to them Communication. whether or not to comply or not. But again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Sir, sabi niyo 7 days has passed, wala silang nasasubmit sa inyo, and particularly there is a need to refile notice of appearance. Paulit-ulit na lang? So are you saying sila yung nagdadrag, sila yung nagpapatagal, dahil hindi sila ng kahit ano? As I Paulit-ulit said, pa? actions speak Yung louder requirement? than words. Ang mga abogado, mas matimbang po ang ebidensya kesa sa mga salita. So tingnan na lamang po natin ng ebidensya. Ano po ba ang kanilang mga na-file na? Kahit po yung pagpapareceive nung ordinary notice of appearance lamang po ng depensa ay hindi pa po nila na-receive. Kung prepared na po sila mula pa ng Pebrero, katulad na sinasabi ni Presiding Officer na what we have to do during this interim time that we are waiting for the convening of the court is to prepare. The Senate has already prepared for these matters. That's why merong nag-receive nung entry of appearance ad coetam nung defense lawyers. Pero sa kanila po, kahapon na itanong sa kanila kung bakit hindi ni-receive, imbis na sagutin po nila, hindi po nila sinagot. Dinivert po nila yung attention at sinabi na wala namang epekto o wala namang ganong mabigat na prejudice na mangyayari kung hindi nila i-receive. Kung ready po, dapat na i-receive. Dapat may opisina na itinalaga para mag-receive po. So it seems na hindi po yung impeachment court yung unprepared. Sir, isa na lang for me. Attorney Bukoy pa rin, sabi niya kung makikita raw ng dating komposisyon ng Senado, yung ginagawa ng Senado ngayon, ikakahiya daw. Iba yung komposisyon noon, umaani ng respeto, walang patotsyada. Ngayon yung actuation nila, maraming patotsyada. Ibabalik ko po, kapag kami po ay magkalaban ba o nasa ordinaryong korte, gagawin po ba yan at tatanungin pa rin po ba yan ni Attorney Bukoy sa media? Ganyan po ba ang pag-criticize ng isang abogado sa isang korte? So kung ako po, ikang sagot doon hindi, then dapat hindi po ginagawa yung ganon. Kasi ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. And doon pa lang namang po dapat meron tayong pagrespeto at hindi po natin Paano mo irerespeto ang isang tulad ni Bato de la Rosa na dapat hindi man nagmosyon kasi Senator Judge siya? Paano mo irerespeto ang isang tulad ni Robin Padilla at saka Amy Marcos na tumatayo sila na Senator Judge kasama yung akusado? Ano ba? You demand respect. Pero yung mga actuations ng mga members ng Senate, Impeachment Court, hindi man karo respeto. Kahiya-iya yung mga ginagawa. Kaya yun ang naging reaction nga ni Juan Ponce Enrile. Should. And the second, that they do not know the meaning of the role as jurors in an impeachment trial. Now, you see? They are not there to legislate, which is a matter of debate. They are there as juries, as judges, to listen to the evidence and to form a conclusion in their mind regarding the weight and gravity of the evidence presented against the respondent. Now, that means there is something wrong with their understanding of the role. Paano hindi siya makriticize yung Senado? Binalahura yung proseso? O di ba, mga kababayan? Pakinggan na lang po ninyo ang mga commentaries ng mga best minds, legal luminaries. Walang kumampi po sa Senado. Di ba? Ang ibig sabihin nun, yung mga best minds na po sa legal profession ang nagsasalita, mga abogado ng Ateneo,
University, ng UP, ng Tilkunsa, ng IBP, mga law deans, mga kababayan na nagsasalita, walang kumampi sa mga pinagagawa ng Senado ngayon. You see? Kaya nasira po yung imahe ng Senado dahil sa kanilang kakakakampi kay Sara Duterte. Na kung sa paniwala mga kababayan nila, walang kasalanan, di ituloy dapat yung trial. Ilatag yung ebidensya, di i-acquit nila. Bakit ganito? Dinadrag ng todo mga kababayan yung impeachment trial. At ang sabi, they're expecting na may magpa-file from the defense ng motion to dismiss. Inunahan na po ng motion to dismiss ni Bato. Malamang yung motion to dismiss na ipa-file tulad ng argumento kasi galing din doon sa abogado ni Sara yung naging motion ni Bato na dapat hindi niya yung ginagawa kasi juror siya, judge siya, senator judge. Natanggal ang kredibilidad ng korte. So ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang part. Ang problema pa, no, yung korte, hindi man nag-aaktong korte, nag-aaktong defense panel. Paano hindi i-criticize? May karapatan na i-criticize ang korte ng prosecution panel pati ng publiko kasi hindi ginagampanan ng impeachment court yung dapat na trabaho niya. Yung forthwith pa lang, hindi niya nagawa. Napakalinaw po, attorney. Huwag kami. Pero anyway, binabayaran ka lang kasi ng impeachment court. Wala kaming magagawa. Kundi siyempre, trabaho mo yan, idepensa mo. Yung defense po. So, sabi niya po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So, paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Attorney, may mga nag-oppose doon sa sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na walang limitation yung pwedeng gawin at pagdesisyonan ng impeachment court. Sabi nga ho ni Senator Coco Pimentel, the mere fact na nag-oath sila bilang senator judges, may mga sinusunod sila na impeachment rules doon pa lamang, it means may limitation yung pwedeng gawin ng impeachment court. Meron pong limitation naman po ang impeachment court. Unang-una po, yung nakasaad po sa konstitusyon, no? Alam po yan ni presiding officer. But I think he is more of talking in the context of doon po sa mga bagay-bagay na hindi po nakaspell out ng detalyado sa konstitusyon po natin. So, una po, ang limitasyon sa Senado, yung pagboto dapat ng mga senador, dapat 2/3 of all the members. Pangalawa po, yung ipapataw po na penalty po, hindi po pagkakulong, hindi rin po civil liability, kung hindi pagkatanggal lamang. Alam namin yan, ang minimina limitation. Kapag ikaw impeachment court, huwag kang tatayong abogado ng defense. Yan ang limitation. Di ba? Hindi ka pwede. Under the rules. Hindi ka pwede. Hindi ka rin pwedeng mag-motion to dismiss. Talaga itong si Attorney Sablay. Po at saka perpetual disqualification. The Senate cannot impose more than that. Yun po yung mga limitasyon ng konstitusyon at saka po nakalagay doon na kapag nag-implement po o nagpasa ng rules ng Senate impeachment court, yun po ay isang self-regulatory or self-limiting na limitasyon sa Senado po. So yung mga konteksto pong yun, yung mga pinupunan po nung mga pag-adapt ng supplementary rules ng rules of court po, yun po yung mga limitasyon na inimpose ng impeachment court upon itself. However, there are matters such as, for example, yung question po kung pwede po ba mag-refer back ang Senate Impeachment Court doon sa House of Representatives po. Medyo vague po doon at ambiguous. Nakalagay po sa Rule 9, Section 1 ng Rules of Court. Pwede pong tingnan ng isang hukom ang kanyang jurisdiction doon sa isang kaso pag nakafile sa kanya kahit wala pong nag-motion na party. So ang tanong po dyan, mag-a-apply po ba yon o hindi? So dito po sa nangyari sa ating impeachment court, in-apply po in a way ng Senado pero hindi po dinismiss. So ininterpret niya po yung konstitusyon base po sa kanyang kapangyarihan na to be the one to solely try and decide
the impeachment cases. Ayon po yan doon sa Supreme Court decision din na Manila Prince Hotel versus GSIS. Ako po, hindi lamang po ako nagsasabi dito ng mga sound bites po sa inyo. Kasi po bilang abogado rin po, kailangan po namin na ipaintindi rin sa sambayanan kung ano po yung mga legal na basehan. So part of our duty as spokesperson bilang abogado po is not to just na magbigay po ng PR statement sa inyo, pero mag-educate din po kung ano po yung legal basis. So you're saying, attorney, na hindi general yung naging statement ni SP Cheese na walang limitation yung kayang gawin at pagdesisyonan ng impeachment court? Yes po, ang ibig po niya sabihin doon for those na ambiguous and vague, doon po walang limitation na i-interpret po ng Senate as an impeachment court yung kanyang kapangyarihan. Ayon nga po doon sa Supreme Court case na yon ng Manila Prince Hotel versus GSIS at saka po yung sinusundan natin na persuasive na US case na Nixon versus US po. Hi, sir. Meron ho siyang advice sa senator judges once na mag-full swing na yung impeachment trial. Sabi niya, with due respect to them, my first advice is to keep quiet and then go to the session hall during their trial, sit down and listen to the proceedings, listen to the presentation of evidence. So, may plano ba si SP Cheese bilang presiding officer na i-advise din yung mga senator judges ng ganito? I think for the meantime po, no, hinahayaan nga po yung malayang paglalayag ng mga opinion ng mga senator judges kasi wala pa po tayo doon sa merito ng kaso. Pero nakalagay po doon, tama po si Senate President, former Senate President Enrile, na meron po talagang ganong basehan sa Senate rules, which is yung sinasabi ko pong Rule 18 po ng Senate rules. And when I confronted the presiding officer at the time about that rule, sabi niya po, wala pa naman tayo doon sa presentasyon ng ebidensya at nandun pa lamang tayo sa mga preliminaries na tinatawag. So, I think for the meantime po, okay lang po para mapagdiskusyon nating lahat kung ano po yung mga interpretasyon ng Senado at saka ng mga constitutionalists at mga legal framers about mga ambiguities po sa pag-exercise ng Senate impeachment court ng kanyang kapangyarihan. So, attorney, kapag nagkaroon na ng impeachment trial, possible na may obligasyon si SP Cheese bilang presiding officer na mag-impose ng gag order? That is always a possibility. Kaya rin po, for the first time po, no, I tried to research yung tanong nyo kung ako ba yung unang spokesperson ng impeachment court? Parang opo, no? So, by doing that, by appointing me as the spokesperson, para malamang po, doon po tayo papunta sa pag-i-implement po ng Rule 18. But of course, it's up to the presiding officer at that time. We can only hazard a guess as of now. Pero we will cross the bridge when we get there pag nag-umpisa na po yung pagprepresenta ng mga ebidensya. Ayan po ang mahabang kwento. Kwentong nakakainit ng ulo. Kasi alam natin, kitang-kita naman po, talagang dinidelay. At ang objective ay iisa, hindi matuloy ang impeachment trial, hindi mailatag ang ebidensya, palusutin si Sara. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mahinang po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.